Ayan. Welcome back ulit guys. Ayan, so usapang papasok sa school tayo guys ha. Ayan, so may nakalimutan nga pala akong sabihin o kaya i-share. Normally sa atin sa Pilipinas, ang police clearance is pag nag-a-apply ka ng trabaho, hindi, kapag ka natanggap ka sa trabaho, may mga requirements ng police clearance, NBI clearance, yun, kailangan mo siya, 'di ba, yung police clearance. Pero dito sa Canada, pag nag-aral ka guys, um, isa sa requirements bago ka papasok sa school, kasi nga sa hospital ka magtatrabaho with, or sa mga facility man, kasi ano yun government. So kailangan mong kumuha ng criminal record. So ang tawag dito ng police clearance sa Canada is criminal background record, na kumbaga wala kang mga offense, wala kang mga kaso. Ayan. Tapos parang may dalawang klase kasi yan ng may dalawang klase siya ng criminal background. Yung isa yung is parang local lang, tapos yung isa naman like parang whole, parang magche-check sila, like I don't know kung totoo ha, whole Canada, kung talagang wala kang record. Ayan, so kailangan bago din mag-umpisa ng enrollment, makuha mo yun, ipapasa mo yun at ibibigay mo rin sa kanila na clear ka. O 'di ba, sa atin sa Pilipinas kapag natanggap ka na sa trabaho, ayan, kapag natanggap ka na sa trabaho is dun ka lang pinapaprovide ng mga NBI clearance o kaya police clearance. Dito, mag-aaral ka pa lang, magpo-provide ka na kasi kung may mga record ka, I don't know kung anong gagawin nila, which maybe hindi ka allowed siguro na mag-aaral kapag ka may criminal background record ka. O 'di ba? Ang hirap, 'di ba? Tapos ano pa bang i-share ko? Yun lang siguro, may mga ibang requirements pa, pero yun, madali lang naman yung iba. Yung may, tsaka ay, nga pala, aside pala dun sa may sa may exam ko sa English sa Duolingo, meron pa pala akong ginawang exam guys dun sa school mismo, which is Accuplacer exam. So yung Accuplacer na yon, parang may writing and reading na exam yun. Online din siya. So ang hirap kasi nga habang nag-e-exam ka, ikaw lang mag-isa doon sa may room, tapos kumbaga yung proctor nandun sa likod mo, na like nagbabantay lang siya ng oras kasi may time limit na kailangan matapos mo siya ng ganitong oras, at tawag niyan, mapasa mo rin. Kailangan mapasa mo talaga yung exam, kasi kung hindi ka rin makakapag-aral. Kumbaga parang entrance exam siya. Pero entrance exam kasi sa atin parang IQ exam lang yun pero yun hindi kumbaga parang pag hindi mo talaga siya napasa, hindi ka makakapag-aral. Kailangan ipasa mo talaga yung dalawang exam na yun. Dalawang beses ka mag-exam, yung isa para sa writing, yung isa naman para sa reading. O 'di ba? Hindi rin ganoon kadali na mag-aral ka kasi ang dami rin ng requirements. Kagaya din dati, nag-exam din ako ba dun sa previous ko na pinag-aralan, is nag-aral din ako, ay nag-exam din pala ako. So ngayon, eto, dahil mag-aaral na naman ulit ako, mag-exam na naman ulit ako. Ayan, so wala ka namang choice guys, kailangan mo talaga kailangan mo talagang i-kompleto yung mga requirements na kailangan nila. Kasi kung hindi ka kasi mag-aaral dito sa Canada guys, wala kang chance na na mabilis umakyat yung makuha mo yung medyo okay na sweldo. Tapos dito kasi, lalo na dito sa Alberta, priority talaga na kung gusto mo ma-promote sa mga government na trabaho, kailangan may diploma ka, may masteral ka, ganun. Pag wala, malabo ka na, malabo, bibihira lang kasi na nakita ko talaga dito kasi kahit gaano ka pa katagal sa isang establishment, kung wala kang certificate or diploma, hindi ka candidate, hindi ka makukuha as a team leader, supervisor, or manager. Kailangan meron ka talaga, kailangan nag-aral ka, may maipapakita kang diploma, kasi kahit bago ka pa lang dun sa trabaho at ikaw may diploma, ikaw ang mapopromote bilang team leader, supervisor, o kaya manager pa yan. So kaya kailangan
mag-aral. Kaya yun din yung nagporsige sa akin guys na kailangan ko mag-aral. Kasi naka-base doon, mas lalaki pa yung sweldo mo. Eh syempre, 'di ba, kaya nga tayo nag-aaral, 'di ba? O kaya tayo nagtatrabaho din para sa sweldo. Syempre, gusto mo rin na umangat yung sweldo mo. Eh kung gusto mo umangat yung sweldo mo, konting sakripisyo, konting hirap para lumaki at tumaas yung sweldo mo. Kasi kung hindi ka rin maghihirap, o 'di ba? Kung nakikita niyo yung mga doktor at nurses, 'di ba, ang lalaki ng mga sweldo nila. Kasi syempre, pinaghirapan din nila 'yon, nag-aral din sila. Kaya kung gusto mo rin na lumaki yung sweldo mo, kailangan mag-aral ka din. Kasi kung hindi ka mag-aral, kung ano yung posisyon mo ngayon, diyan lang. So bibihira ka lang mabibigyan ng offer or mapopromote kasi kailangan ni-required dito kasi sa Alberta, required talaga siya, nakalagay talaga siya guys na kailangan either may pinag-aralan ka talaga, may diploma ka or certificate na mapipresent kasi government kasi yan eh. So kaya ang hirap, mapopromote ka din naman pero matagal ka na, pero bibihira ako na may nakita na po-promote pero ang yung sweldo hindi siya ganun kataasan kasi depende kasi sa depende sa offer, 'di ba? Oh. So for now, bye lang muna guys. Thank you sa pakikinig nyo. See you.